Hi! Ako si Marco Rudio. Ako yung vocalista ng Band Dogs. Hi, I'm Nico, and I'm the bassist of the Band Dogs. Hi, I'm Jong. I'm the keyboardist. Ay, ako si Jan Jun, gitarista ng Band Dogs. Hi, I'm Jed, the drummer. Hi, I'm Jeff. Ako yung lead guitarist ng Band Dogs. Medyo mahabang kwento yan kasi sulat yan ng partner ko. Si Yang Domingo. Sulat niya yan. Kasi hindi okay yung start namin as a couple eh. Sobrang rough nung start namin. Paano ko ba sisimulan to? Naiyak ako. Yes! Agad-agad. Hindi, kasi nag-start yung our song dun sa lumang studio ko. Dun siya. So, nandun kaming dalawa ni Yang. Gaya nga ng sabi ko, meron kaming rough start ni partner ko. And feeling ko, kaya mo rin magsulat ng lyrics ng song, sabi ko sa kanya. And then, sige, subukan ko, sabi niya. Kung ano lang yung nararamdaman mo ngayon, sabi ko sa kanya. So, bago ko ituloy yung part na yon, nung sinulat niya, bigyan ko kayo ng background about dun sa kung gaano ka-rough yung namin, yung start namin. That time kasi, yun yung time na parang first time kong makaranas ng pera, ng fame, and parang yun yung mga times kasi na naabuso ko yung sarili ko, yung buhay ko. At yun yung mga times na parang gusto kong i-enjoy yung life. And dumating sa point na tinatanong ko na yung sarili ko na okay pa ba tong ginagawa ko? Tama pa ba to na yung lifestyle ko is yung mga hindi ko nagawa noon, talagang ginawa ko siya. Ginawa ko siya. Sa babae, sa alam nyo na, sa lahat ng pwedeng luho na pwede kong bilhin, yung mga hindi ko nabibili noon, binibili ko. As in, yung 100,000, 200,000, hindi ko alam kung saan ko nagagastos. Yung ganung kalala na Kasi galing ako sa wala eh. So, nung naranasan ko yun, dun siya pumasok. Dun pumasok sa buhay ko si Yang. And then siya yung nagpatunay kasi na parang kahit ganyan ka, mag-i-stay ako sa'yo. So, yun. Pasok ko na yung, nung time na sinabi ko sa kanya, sulatin mo nga, magsulat ka nga ng kung ano yung nararamdaman mo ngayon. So, basically, yung our song is POV ng babae. Since ako yung kumanta, nilipat ko siya sa panglalaki. Pero, ang original na, nun, POV nun is pang babae talaga. Na si Boy, which is ako, nung time na yun is babaero, maraming maraming babae, maraming magulo yung buhay. Kaya siya nagtatanong dun sa lyrics na, manhid ka ba? Hindi mo ba nararamdaman yung love ko para sa'yo? So, yun, dun nag-start yung our song. Sinulat ko, habang sinusulat niya, nasulat niya yung first na verse, gumagawa na ako ng melody. So, doon pa lang yung first verse niya, melody. Then yung refrain niya, as in, dire-diretso, sobrang saglit lang niyang nangyari. Kasi sobrang feel na feel din ni partner ko yung sobrang feel na feel din niyang yung lyrics eh. So, saglit lang, parang 30 minutes lang natapos yung song. As in, parang ganun, pero gitara pa siya. Ako, since ako nga yung unang nag-arrange nung song. So, nung present ko na siya sa banda, kumbaga parang gusto na nila kagad yung song eh. Kasi nung mga unang taon ng Band Dogs na nagsulat kami or nagkaroon kami ng EP album, nagkaroon ako ng EP album, sila pa rin yung nasa likod nun eh. Pero kasi yung mga songs na yun, kumbaga, tapos na, and then pe-present ko sa kanila, tutugtugin na lang nila. So, ngayon kasi ibang-iba. Kasi lahat magkakaroon ng part na kung ano yung nasa isip mo, sabihin mo lang.
Kung ano yung nasa puso mo, ilabas mo lang. So, ganun yung nangyayari, kaya nag-enjoy din kami. Unang-una, ihanda nyo yung mga puso ninyo. Kasi, maraming matatamaan dito sa song na to eh. Alam naman natin, 2026 na. Alam naman natin na hindi mawawala ang mga cheater sa mundo. And lahat tayo, hindi naman lahat, marami pa ring loyal, pero lahat tayo binibigyan ng pagsubok ni Lord. Pero si Lord din kasi yung nagbibigay ng ano sa atin eh, kalinawan, katalinuhan para piliin kung ano yung mas dapat mong gawin sa isang sitwasyon. So, and pakinggan nyo rin kung paano namin siya ginawa. Pakinggan nyo yung musicality niya, yung arrangement niya, yung lyrics niya, panoorin nyo yung music video niya. It's just, hindi man kami yung sobrang sikat or hindi man kami yung mga malalaking icon dito sa Pinas. But I promise you, someday, magkakaroon din kami ng spotlight dahil sa mga songs na ginagawa namin, dahil sa mga songs na i-release namin. At hanggat merong naniniwala, hindi kami titigil. Na magbigay ng inspirasyon, na magbigay ng kwento, na magbigay ng kulay sa mga buhay na minsan dark, minsan masaya. Pero that's life eh. Kumbaga, kailangan mo lang i-deal yung mga challenges na ibibigay at ibabato sa'yo ni Lord along the way. So, kailangan handa yung mindset ninyo, handa yung puso ninyo. Ayan. Para sa akin, wala. Kasi, gaya nga ng sabi ko, ine-enjoy lang namin yung process niya. So, kapag nag-enjoy ka sa isang bagay, hindi mo may mararamdaman yung hirap, hindi mo mararamdaman yung stress, hindi mo mararamdaman. Since napakaganda rin nung song na to, hindi siya naging sakit sa ulo sa amin eh. Kumbaga sa recording, may mga changes along the way, pero hindi kami hindi kami na-stress, hindi kami nahirapan. Sobrang basic nung nangyari kasi since galing din kami lahat sa variety band. Siya eh. Kumbaga parang yung mga ganung tono, yung mga ganung melody, yung mga ganung arrangements is halos kumbaga ilang taon na naming natutugtog yung mga that type of parang music. So ang lang siguro, ang challenging part lang siguro ngayon is kung paano namin mas gagawing sa amin. Since yun nga, gaya nga ng sabi ko, galing kami sa variety band, so tumutugtog kami ng mga ganong type ng music. Pero yung challenge lang siguro, yun lang. Kung paano mas magiging sa amin yung song. Since sa amin din naman, pero mahirap kasi ngayon sa panahon ngayon, ang hirap ang hirap gumaya ng iba. Yung mga tao, ang galing nila magsalita. Ang galing nilang mag-comment, ang galing nilang mambash. So, wala rin naman kaming pakialam doon sa mga bashers, pero yun nga, kung kaya naming iwasan na may mapuna sila or may masabi sila, why not, 'di ba? Gawin namin. Kaya naman namin eh. Yun nga, meron na siyang pundasyon eh. Kumbaga, meron na siyang melody mismo. Kung paano na lang namin siya, bubuin as a band. Kasi nung present ko nga sa kanila, may melody na siya. Acoustic lang siya. And then nung na-record ko, piano naman. So nung pinarinig ko sa kanila, ganda. Bale, inayos namin siya. Well, nakaayos naman na siya. Meron nang binigay na structure si Kim
also known as Marco, binigay niya yung song, pinarinig niya sa amin, then narinig namin complete na siya eh. As is, medyo complete na yung song. Kumbaga parang wala nang kailangang gawin, kung matutugtugin na lang, parang ganun. Pero nung narinig namin yung kanta, ginaming namin siya, nirehearse namin, ayun, may mga pinag-eksperimentohan kaming mga parts, at tingin ko bumagay naman yung mga pinaggagawa namin dun sa our song ngayon. Tingin ko bumagay naman siya. Yun nga, saglitan lang, nung present ko sa kanila, kumbaga tapos na yung song, ano na lang, kumbaga binigyan na lang ng isa't isa ng sarili nilang flavor. Kung ano sila as an artist. Actually, yung kantang yun, nung inilatag sa amin ni Marco, piano version lang siya. Siyempre, kailangan din namin lapatan ng tunog bandogs. So, yun nga, actually magalang naman yung our song eh. Few parts lang ang binago namin. Kasi nilatag din ni Marco yun sa amin ng meron ng melody, meron ng parang buo na yung kanta. After nun, bawat isa sa amin, mayroon din kaming kanya-kanyang nililikha na pattern or licks, ganon. Sa bass, gumagawa rin siya. Lahat kami, pati sa guitar, yung adlib, ganon. Tapos, pinagtutugma-tugma namin lahat yon hanggang sa magdikit-dikit siya, hanggang sa meron siyang yung resulta na pag maganda is yun, magiging okay na. Tanggap ko kung ano yung mga pwede nilang ibato. Ano naman kumbaga tulungan din talaga yung nangyari. Sa areglo, konting-konti na lang talaga yung binago namin. Kasi ibang-iba yung acoustic na guitar, tapos naging acoustic na piano lang, and then naging full band siya. So, bali, ganun kasi yung naging process niya. Ayun. Sa recording, naman na kumbaga, merong mga konting na lang naman dinagdag namin dun sa, dun sa mismong process ng recording So, sabi ko kasi sa kanila, yung process, pag nag-ano na tayo, pag nagre-record na tayo, pag meron kayong naisip, sabihin nyo lang. Kasi pwede nating ipasok. So, yun din yung kagandahan siguro na meron kaming sariling studio na pwedeng tambayan at pwedeng mag-record. Kasi hawak naman yung oras namin. Hindi kami nag-aapura sa mga bagay-bagay. Yung process nung pagbuo namin dun sa song is, ayun, dahan-dahan. Tapos, as we're playing the song, kumbaga nakakaisip kami ng mga bagong seeds of ideas. Parang bagay itong gawin dito sa part na to, parang bagay itong gawin dito sa verse, sa chorus. Yun, ang umpisa nun is, syempre, mag-iisip muna kami ng mga akorde. Nagsishare kami, bawat isa sa amin. Nagsishare ng chords, ng kanta. Yung mga iba, kung ano yung nakita namin maganda, ay narinig namin mas maganda, yun na yun. Subukan namin i-record para mapakinggan kung babagay siya sa kanta or hindi. Kung hindi naman, papalitan. So, bali parang agad-agad sampitik lang. Ganito yung chords, ganito yung takbo niya. Tara, record natin. Nung una parang siya medyo mabilis. Then bumagal yung demo. Then nung ipoproduce na namin siya, na i-record na sa multitracking na, pinaglaruan din namin yung tempo niya, kung saan siya babagay na BPM. Marami namang pagbabago kasi yung mga ibang arrangement, binabago pa namin yun para mas mapaganda pa. Yung sa demo, marami pa kaming binago doon kasi pag may naisip pa kaming idea, pwede namin baguhin, subukan namin kung babagay siya o hindi. Pero pag hindi naman, parang kung mas okay yung demo, yun na yung susundan namin. Pinaka-challenging na parte is yung pag-fit ng mga
parts. Yung pag-fit ng mga parts sa our song, yung kung paano namin siya in-stack. Yung paano namin gagawing mas sa amin yung song. Hindi naman ako masyadong na-challenge dun kasi hindi naman siya as in talaga yung mahirap na tugtugin na kanta. Parang in-enjoy ko na lang din kung paano yung paggawa namin sa kantang yun. Sa akin kasi, kailangan kong i-feel. Kumbaga, kailangan kong yakapin yung kanta para pag tinugtog ko siya, alam mo yung feel mo lang. Feel na feel mo siya. Timing. Sa akin, timing kasi ganito yon, especially sa recording. Alam mo yung tipong ako, marami na akong experience talaga na tumutugtog ako sa mga banda na mula noon hanggang ngayon nakikilala ko yung sarili ko na sobrang tiwala ko na kaya ko, wala akong diferensya sa time signature, mga ganun. Pero nung dumating ako doon sa point na recording, doon ko na-realize na nasukat ko yung sarili ko. Bobo pala ako sa timing ako, especially pag ginagamitan ng click or metronome, mga ganun. Yun ang challenge ko talaga. Yung doon ako nag-iingat talaga sa timing. Sa experience naman, in-enjoy na lang namin kasi masaya kasi yung kantang yun para rin sa mga taong gustong makinig sa amin sa mga kanta ng Bandogs. Kaya sinisikap namin maging mas maayos yung kanta. Like most of the songs na ni-record na namin, yun, ini-enjoy lang namin yung process, yung journey from start to finish. Kasi hindi din talaga minamadali ang isang kanta eh. Kaya yung experience namin doon habang nire-record, lagi kaming may merienda, kumakain kami palagi. Kaya nabusog kami pag nung nire-record namin yung kantang yun. Yung feeling na meron ka ng kasama sa studio, yun yung matagal kong parang hiningi ko kay Lord yun, na sana one day magkaroon din ako ng kasama na nagsusulat. Parang yung mga naunang release, like si Gumamela, tsaka si Shh. At ito na yung pangatlo na lumabas. Yung mga susunod pa. Lahat ng kabanda mo is merong pwedeng maitulong sa'yo eh. Hindi ka nag-iisa sa banda eh. So yun yung namin doon. Yun yung take namin. Hindi ka nag-iisa sa banda. Merong mga ideas na pwedeng mabasura, pwedeng makuha. Yeah. Siyempre, yung basta puso mo ginamit, masaya. Satisfied yung puso ko. Kasi matagal kong hiningi ito. Itong ganitong pagkakataon. Siyempre, una siguro, intindihin mo muna yung ibig sabihin kanta o yung lyrics para mapagayin mo nang i-apply mo kung anong nasa isip mong skill or Smooth din na reps sa gitara para mas emotional yung dating kasi Kung paano mo parang malambing tong part na to, kailangan nating mas lambingan pa. Parang ganun. Mas bagay yata mas lambing dito or mas steel, parang ganyan. Nakadepende siya sa kanta na sinusulat namin eh. Pinifeel namin siya mula nung demo, rehearsal, then yung final take na. Yung susunod na song na ilalabas namin pagkatapos ng our song, yun, isa yun na na sobrang personal niya sa amin. Kasi pare-parehas kaming nangangarap na makarating dun sa rurok, dun sa tuktok ng kung saan mang tuktok yun kami dadalhin ni Lord. Pero naniniwala kasi kaming someday magkakaroon din kami ng spotlight sa industriya ng music. Magkakaroon kami ng legasiya. At isang factor kasi doon yung yung paglaki ng mga anak namin, yung mapanood nila kami na, uy, si Daddy, astig yan dati. Gumagawa sila ng mga kanta, nagbabanda yan dati.
Para rin, alam mo yun, kaya rin namin gustong makilala. Kaya rin namin gustong makilala kasi maraming maraming bumabatikos sa pagiging banda lang. Gusto naming patunayan na, alam mo yun, kapag nasa variety band ka, ang tingin sa'yo, ano yan? Mabanda lang yan. Wala kang mararating. So gusto naming patunayan na kapag banda ka, astig ka. Hindi ka pwedeng yun, wag kang dyan. Sige. hindi ka pwedeng papaapi lang. Kapag sinabing banda ka, kailangan yung reaction sa'yo. Gaya rin sa ibang mga profesyon. Na kapag banda ka, hindi madali yung ginagawa namin. Yan. Kasi malay mo, mamana ng anak ko yung pagkanta ko, pagtugtog ko. 'Di ba? So, gusto kong ituro sa kanila gusto kong ituro sa mga anak ko kung saan ako magaling. Madami. Siyempre, yung mga cringe moment namin pagka nagkakamali. Ayun, minsan simple na lang yung nawawala pa sa timing. Kahit sad song yan, masaya pa rin. Tawanan pa rin. Yung kulitan ba? Tatawanan, gano'n. Minsan kumakain kami nagluluto ng pansit canton para kumain. Yun yung mga memorable na. Yung iba kinukolekta pa yung mga kaluluwa nila bago mag-record. Parang may pinapabalik silang kaluluwa. Nakita ko yung mga kasama ko, kung saan-saan nakatingin, yung isa dito, yung isa dito. Alam mo yung mukha ng tao na nag-i-imagine na gano'n. Na-realize ko na lang na parang hindi yata kami magkakakilala dito Walang sounds, walang tunog sa loob ng kwarto, studio, gano'n. Hanggang sa hindi, parang ang napansin ko sa kanila, parang akala nila, wala silang kasama doon sa loob. Tapos pag biglang may sasabi ng, ganito yung lyrics, tsaka lang kami mag-uusap, na-realize ko na, para kaming baliw pala. Alam mo yung, hindi kami magkakakilala nung time na nag-iisip kami. Doon na lang namin na-realize nung may nag-share, tsaka kami nagpansin na, uy, nandito ka pala. Ganun. Yung realization na, yeah, we're going somewhere or magiging someone tayo. Magiging icon tayo someday because of these songs na ilalabas natin. And si Our Song, isa kasi to sa parang nilolook forward namin mula nung nag-start kami nag-recording. Ito yung isa sa parang lakas nito Parang yun. Kaya rin all out kami dito sa song na to. Our Song. Yung kinailangan naming i-reshoot yung music video ng song. Kasi nung nalaman namin na hindi parang hindi ma-release yung una or hindi pwedeng gamitin yung mga clips nung nauna dahil nga dun sa nangyaring problema. Ang nangyari kasi, yung unang shoot namin, hindi siya natuloy. Sa akin, medyo masakit siya sa ulo. Kasi, wala namang ibang tumutulong sa amin, kundi kami lang Sobrang bait lang din nila Sir Jazz sa amin. Sila Mika, sila Sir Soren, na tumulong sa amin dun sa production ng music video ng Our Song. Pero yun nga, hindi ko naman in-expect na yung kinuha namin na artist, which is si Apli. Inaanak ko yun, by the way. Nagkaroon ng problem sa management. Hindi ko na babanggitin, pero yun nga, nagkaroon ng problema sa management. Natapos na yung shoot and everything. Tapos na yung, as in, i-edit na lang ni Sir Jazz. Na mix and master ko na yung kanta. And then, all of a sudden, parang biglang hindi naging okay yung parang naging usapan. From the song na
hindi ko siya tinuring as challenge eh. Tinuring ko siya as passion talaga. Ayun. Kahit sabihin na magaan or madali yung song, ano sa amin, parang ganon. Hindi siya sa one by one na pag-record namin, hindi siya ganon ka-easy. Kumbaga, yung bilang, syempre, metronome. Kung hindi ka pasok, hindi rin eh. Hindi mo rin i-apply ka agad yung mga nasa ideas mo kasi through time, nagbabago siya. Kasi may papasok ka na naman. Ganito. Tapos siguro, yung pangalawang challenge naman siguro na hinarap namin is yung pumalit naman kay Apli is first time niya. Luckily, kumbaga, na-handle naman niya ng maayos. Na bigyan naman niya ng, kahit pa paano, nabigyan niya ng kulay yung naging madilim na karanasan namin nung unang shoot. So, sana hindi na baka biglang yun lang naman. Yun na yung pinaka-challenge dun sa buong naging process ng our song dun sa music video. Yun lang. Pero other than that, wala naman na eh. Lahat magaan eh. And na-enjoy ko talaga yung process niya. Ini-enjoy ko yung process niya. Yan. Paano nalagpasan? Ayun nga, ginawan lang, wala kaming ibang solusyon, kundi yun lang. Kailangan talaga naming solusyonan na, tara, mag-reshoot tayo. Yun nga lang, ang naging problema lang din doon, sunod-sunod rin yung naging problem dito sa bahay. Like, nawala si Lola. And then, nanganak si Mrs. So, hindi naman yun problema. Pero kasi, ang naging problema doon is yung time ng reshoot. So, yun. Kahit malapit na, reshoot natin, basta i-reshoot natin to. Yun. Solution lang talaga. Tapos, kailangan maayos na mindset para ayusin lahat kung ano man yung mga nangyayari. Kaya naghanap kami ng kapalit ng artist para may tuloy yung music video. Sa part ko kasi, syempre, parang okay lang eh. Pero kasi sa part ni Marco, yun ang mahirap. Kasi pasan niyang daigdig. Syempre naging positive pa rin kasi kami. Naging positive pa rin na makakahanap rin tayo, matatapos din natin to. At ayun nga, sa wakas, natutunan namin kung paano mas maging madisiplina sa ginagawa mo. Kasi sa buhay, kailangan mo ng kapal ng muka. Kailangan mo ng disiplina sa sarili mo. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Na kaya mo kung ano man yung tinatahak mo. Ngayon, kung ano man yung pinaniniwalaan mo na kaya mong gawin. Kumbaga, kailangan firm yung yung isip mo sa isang bagay. Kailangan maniwala kang magaling ka. Kailangan maniwala kang kaya mo. Kasi unang-una, lahat naman ng to, parang itong buong prod na to. Lahat naman to nagsimula lang naman nagsimula lang naman from nothing. Nagsimula lang from scratch. Nagsimula lang from, alam mo yun. And then, dinala kami nung imahinasyon na yun, dinala kami nung naisip namin na yun dito. Kung nasan man kami ngayon. Oo, sabi ko nga, hindi siya ganun kalaki. Hindi pa siya ganun kalaki. Pero naniniwala akong balang araw, or malay mo bukas, maging malaki yung nasimulan namin. Kailangan meron ka talagang mahabang pasensya at pag-unawa. Kasi hindi lahat ng panahon aayon talaga sa atin yung fate. Kaya kailangan mong, yun ang natutunan ko, yung habaan yung pasensya,
lawakan yung pag-unawa. Isa yan sa mga natutunan ko dito sa project na to. Kasi kagaya nun, kanina ka pa nasasabi, yung mga una kong sa amin sa banda wala namang problema, ganito ganyan, nagka-problema sa shoot, parang gano'n. Dahil nagka-problema sa cast pala, hindi sa shoot. Ngayon, kailangan mong habaan yung pasensya mo and lawakan yung pag-unawa. More. Once na gumawa ka ng isang kanta, is dapat yung lyrics is maiintindihan talaga ng lahat. Tawag dito, yung kabuuan nun is maintindihan nila yun. Especially pag ang lyrics is base sa totoong pangyayari, like yung sa Gumamela. Kasi yung tunog nun bagay sa mga bading eh. Hindi, joke lang. Kagaya nung SHHH, yun, ang ganda nun kasi para sa akin kasi kahit hindi na ikwento sa akin ni Marco yung about relationship niya sa asawa niya, doon pa lang sa kanta, alam ko na yung buong istorya nun. Siguro sa pagtsitsaga namin, dun yung natutunan namin kasi yung pagtsitsaga namin yun, doon lahat magbubunga yung yung mga pangarap namin sa buhay. Kaya yun, yung pagtsitsaga lang talaga. Ito yung pagiging dapat disiplinado ka. Disiplinado kami, ganun. Kasi as musician, hindi ka dapat bara-bara lang eh. Importante ba din yung disiplinado ka? Natutunan ko dyan kung paano pa i-push yung sarili. Kasi akala mo, hanggang tugtog lang ako, hindi ako makaka-create ng kanta. Parang hindi ako mapapabilang ba sa sa mga pinapangarap kong maging, gano'n. Kaya ko pala. Kaya ko pala. Yun nga, kung meron kang isang bagay na gustong makamit sa buhay mo, kailangan mong paniwalaan na kaya mo yan. Kasi walang ibang maniniwala sa'yo sa simula kundi yung sarili mo. Paano mo mapapaniwala yung karamihan kung sa sarili mo mismo hindi ka naniniwala? So maniwala ka. At kung ano yung gusto mong mangyari, pagtuunan mo siya ng pansin. Sikapin mong mas maging magaling sa craft mo. Sikapin mong maging the best sa kung nasan ka man ngayon. Gaya ng ginagawa namin. Hindi pa kami yung pero sa pakiramdam namin, kami yung the best. Ang sa amin, ang kumbaga nagtutulak sa amin na mas maging magaling pa is itong nangyayari sa amin. Na oo, meron ng kahit papaano nakakagawa na kami ng ganito. Pero hindi pa lahat naniniwala eh. So yun yung nagpupush sa amin. Humanap ka ng dahilan para sumipag ka. Iwanan mo yung toxic na buhay mo noon. Kailangan wala kang pakialam sa sasabihin ng kahit na sino man. Kung gusto mo yan, gawin mo yan. Kasi nandyan si Lord palagi na naniniwala sa'yo. At gagabayan niya tayo sa kung ano man yung ibato niyang challenges sa atin. Ititest niya tayo para mas maging malakas. So, maging consistent lang tayo sa kung ano yung gusto natin. And mangyayari yan. Maniwala ka sa akin. Maniwala kayo sa akin. Mangyayari yan. Tsaka nyo naisipin yung
pera tsaka yung fame, unahin nyo muna yung unahin nyo munang ayusin yung mentality ninyo about sa kung bakit ba kayo pumasok sa music, bakit nyo ba pinasok ang music? Para ba sa mga chicks? Even. Para ba sa pera? Even. Minsan nakakalimutan lang nila na kaya ako pumasok sa music dahil sa passion ko. Kasi minsan yun yung nakikita ko ngayon pagka nakatikim na ng pera, konting fame, huwag naman sanang lumaki yung ulo ng mga pero yun yung isa sa mga nakukuhan kong advice na yun, magandang advice din yun, yung habaan nyo lagi yung pasensya nyo tsaka lawakan yung pag-unawa ninyo. Tayong mga musikero, hindi tayo magkakalaban. Kagaya nung Juan. Hindi. Lahat ng mga musician is magkakapatid tayo. At ayun, mag-show tayo ng love and respect sa culture na pinasok natin. Para sa huli, wala tayong pagsisihan. Tsaka sa mga aspiring bands na gawa lang ng gawa ng kanta. Kasi yan yung magiging legacy natin pagka hindi naman sa pero mawala tayo dito sa mundong ibabaw, mawala man tayo sa katawang lupa natin, may maiiwan tayong ano bang tawag dito? May maiiwan tayong legacy. Kumbaga, nandun yung pangalan mo, yung gumawa niyan, ganito, ganyan. Maririnig pa rin yan ng mga susunod na generation. Mahalin nyo yung ginagawa nyo at magpakatotoo kayo sa sarili ninyo. Kung ano yung gusto nyong maging, huwag kayo hihinto. Huwag kayong susuko. Gawin nyo lang kasi darating din yan. Makakamit nyo yung gusto nyo na maging kayo. Yun lang. Lagi niyong galingan tsaka pagbutihan niyo palagi. Huwag kayong huminto para maabot niyo yung mga gusto niyo sa pag-music. Kung ano man yung mga pangarap niyo, ituloy niyo lang para balang araw magbubunga din yan. Huwag mawala ng pag-asa. Yun lang. Okay. Ituloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo, kung ano yung gusto nyo. Ako, aspiring pa rin ako. Siyempre, hindi naman natatapos ang pangarap eh. Marami tayong pangarap. Isa na to, sa pangarap ko. Siyempre, baka, yun na. Kita-kits tayo sa final, ganun. Yun nga, mas confident kami na ito yung isa sa mga kanta ni Marco Rugio na mag-hit talaga. Kasi aside sa musical sensation ng kanta, we extracted, napigat talaga namin yung storytelling ng kanta with the help of other production staff. Sila Sir Zorin, sila Mika, having them behind the camera is ang laking tulong talaga. And also, having also the idea of the band itself is ang laking part nun. Kaya we're really excited to produce this one and para makita nyo kung ano yung matagal nang niluluto ng Marco Rugio and the Band Dogs. Actually, second time ko na po maging assistant director under kay Sir Jasper. And tulad din naman po sa first, dito po, actually mas marami din po ako natutunan. Kasi dito, ang dami ko naka-interact na tao, ang dami kong na-meet na bagong tao. For example, yung mga actors and yung singers, yung mga singer po mismo. And during the shoot naman po, talagang nag-enjoy ako kasi nakikita ko kung paano nila gawin yung music nila. On the spot sila nag-a-adjust. And for the production naman po, magaling sila. Tapos, ang abangan nyo dito, madami eh. Hindi lang yung mismong song, feel ko yung mismong message ng song, yung talagang aabangan nyo. So, yun. Look forward na lang po. Being behind the camera, ayan, so ikaw talaga yung parang pinaka-close dun sa mga sinushoot natin, yan. Merong yung time na sinushoot mo siya, and then mamaya maiyak ka na, parang ganun. Di mo na alam, di mo na tinitignan kung ano yung nasa-shoot mo. Ayan. Yun lang naman. And then, dito ko naranasan lumambitin dun sa likod ng motor habang sinushoot yung scene na Ayan. And then, siguro, yung abangan nila ito, tingnan na lang nila pag na-release yung music video nito. Yan.
Buong shoot po, hindi po ako nahirapan kasi kahit first time ko pong gumawa ng music video, yung team po nila Kuya Marco, sobrang napagaan po nila yung experience ko po. Tinulungan po nila ako all throughout ng music video shoot. Masaya po kasi po, sinama po ako ni Kuya Marco Rodio sa music video niya. At una po, kinakabahan po. Akala ko po kasi magsasalita po kami sa mga yun po pala acting lang po. Kaya yun po, hindi po ako nahirapan hanggang dulo ng music video ni Kuya Marco Rodio. Hindi, masaya. Masaya naman siya. Tapos, ayun, noong una kasi excited ako sa role ko kasi ako nga daw yung bida. Ako daw yung main character. Tapos, ayun, sinabi sa akin yung role ko. Ayoko na lang pala. Paano ba naman yung role ko? Ako daw yung bida. Tapos yung ending, mamamatay ako. Ayun, kaya, yan, ginalingan ko na lang mag-acting ng patay. Talaga. Ayun, ang naging challenge lang naman sa akin dito yung, etong music video na to. First time ko siyang ma-experience yung ganito. Na kunin sa loob ng isang music video as, ayun, main character pa. Tapos, ayun, ang naging challenge sa akin sa shoot na to is, ayun, maging stricto sa sarili kasi jolly kasi ako. And ang role ko, jolly pa din naman, pero syempre may time na kailangan magseryoso, ganyan. Medyo nagkakaroon ako nahihirapan ako ng konti magseryoso kasi natatawa pa rin ako kahit sa mga seryosong moments. Ayun lang naman yung naging challenge sa akin. So far, maayos naman, maganda naman dito sa set. Tapos lahat ng buong team, very supportive naman. Ayan. Actually ngayon medyo mas na siya mas mabilis yung process, mas mabilis yung galaw nung every scene. Kasi pangalawang na to Kumbaga reshoot na to ng music video ng Our Song kasi nga hindi natuloy yung una since nagka-problema nga dun sa unang artista natin. Mas smooth yung takbo nung kada take namin. Medyo lang, kumbaga parang medyo bago lang kay Isa kasi yun nga first time niya pero ang galing nung bata. At ayun. Sana magtuloy-tuloy pa yung progress niya sa ganito kasi may potential talaga. And kahit si DJ naman magaling Kaso nga lang kasi dun sa sa scene niya, huminga siya Pero sayang. Kaya nag-retake kami. Joke lang. Ayun, kahit si Prince pag nag-workshop to, pero may potential siya. Tsaka poging bata, ang tangkad. Tapos syempre sa mga kabanda ko, ayun, lalakas sila kumain. Ayun, overall okay naman yung nagiging progress nung music video shoot ng Our Song. So, ayun, by the time na napapanood nyo to, wala na, lumabas na Ayos. Pangalawang pagkakataon ng shoot kasi yung naunang shoot, may nangyaring hindi inaasahan. Then, ayun, nung nangyari yun, hindi alam ni Marco kung anong gagawin Kung paano namin i-express yung kanta, tapos pati yung sa mga reaction namin kung na tumutugtog. Kunwari, yung kanta is nakakaiyak, ganun din yung mukha namin. Parang challenge din sa amin yun. Tapos yun lang, yun, nakakapagod umiyak din kasi nanonood kami lalo nung sa eksena nung sa bandang huli. Yun lang. Tsaka maganda. Marami din kaming natutunan. Pinanood namin Habang nakaupo, napagod nga kami nakaupo Kakahintay ng take namin. Kasi panggabi pa naman kami. Panggabi pa yung scene namin. Tapos yung overall, masaya kahit na nakakapagod. One of the best experience siguro para sa akin kasi first time Baga yung binuo mong kanta is nabigyan ng sariling kwento na maiintindihan ba? Mas maiintindihan ba ng mga manonood? Ganun. Baga sarap lang sa feeling. Siyempre, marami kang nakikilalang mga bagong tao. Tapos bagong mga place. Yun. Thank you, Lord.
one surprise question. Okay, okay. Kapag binigyan ka ng pagkakataon to meet the version of Marco Rojo nung pinauwi ka from ibang bansa, kapag nabigyan ka ng pagkakataon para makausap mo yun, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang galing mo, nakabangon ka. Ang galing mo kasi kumbaga kinaya mo yung kasi nung pandemic na-depress ako eh. Karoon ako ng anxiety. Pero yun nga, kasi nung una hindi ako naniniwala sa ganun. Pero nung ako yung tinamaan, na shit, ganito pala yung feeling. Ganito pala yung pakiramdam na parang wala kang kakampi. Pero, kumbaga, tinapik ako ni Lord nun eh. And gusto kong sabihin dun sa Marco na yun, ang galing mo. Kasi, kinaya mo lahat yan. Galing mo kasi bumangon ka. Galing mo kasi pinakita mo sa tao na yung simpleng probinsyano na nakatira sa Nicolas, Pangasinan, ay kayang gawin lahat ng yun. Kayang maging champion sa tawag ng tanghalan. Kayang maging finalist sa tawag ng tanghalan. Kayang tumugtog sa mga big stage. Kayang kumanta at mag-perform international. Ang galing mo. Pero wala ka sa bagong Marco. Mas malupit siya ngayon.